Ang gabi mga kagulay, kain po tayo. Mag-ulam ako ng karpa, yan o. Yan. Tapos may mangga, yan. Kagabi, yan o. Kain po tayo. Sa dalaga o kaya binata, ang ginagamit ko na dun, yung mga dahon. Katulad ko ng tinatawag ko nila na tibig. May gata mga kagulay. Ibig sabihin ng tibig, kunyari, yung lalaki, binigyan ng tibig yung dalaga. Prop. Ay, ibig sabihin po, umiibig siya dun sa dalaga. Kasi magkatunog, tibig. Pwede ka malagay sa pagkuto. Pag uwi ko ng Maynila, bibigyan ako ng tibig. Ganyan pala magpakilig ang mga dumagat. Linggo ang tawag sa kanilang kakaibang style ng pagsasabi ng damdaming gamit ng mga dahon. Masubukan na. Kaya nangihiyo na yung pacifier, mama. Halimbawa na kahit matatanda, Kinakita ko niya kasi yung kaway niya. nahuli po, parang nahuli po. Mangga. Sakate, ang ibig sabihin sakate, sakali po na magkakita ulit sila. Baka sakali lang. Kaso ano ibig sabihin naman ito? Anong tawag po dito? Ang tawag po diyan ay pako. Kung ang ibig sabihin po ng pako, yung may pangako daw po sila. Pako, pangako, pako mo. Ngari, pako, tapos tibig, pag pinagsabay ko ako, pangako, mahal kita, Parang ganun po. sa mga dahon pala. Malaki ng ulo mga kagulay. Yaman ng kultura nila. Kaya hindi na ako nagtataka na expert si Kuya Yani sa pagtatanim. Gano'n na ako katagal ba dito mga Paborito. sa lugar na to, Marosagaray, Bulacan. Ang pagkakasabi po ng tatay ko mula pa po nung wala pang dami. Pero ang kanilang mga ninuno, ang mga unang taong nanirahan dito sa Pilipinas, 40,000 years ago pa. At sa panahong yun, hanggang ngayon, ang mga lawa, ilog at mga sapa ang bumubuhay sa mga tumangat dito sa Sitio.